pala niya ang pagkatao rin ni Sunny Trillanes. Pero attorney, basically kasing sinasabi nila corroborates yung sinabi na ni Gutesa nung Yes. una. Yes. Kaso Gutesa did not end well yung testimonya niya dahil binakbakan siya na fake yung pirma ng notaryo hanggang sa naglaho na lang siya, nawala na lang siya sa eksena. And then, eto na naman itong sabi nyo, 18. Ang tanong ko nga ho sa kanila kanina, hindi ba sila nangangamba na baka mauwi lang sila sa kinauwian ni Gutesa? Opo, yun ang mga pinag-usapan namin na may mga possibilities po na ganyan, no? Pero mas tumimbang sa kanila yung sabi nga nila, Attorney, baka ito na yung huling laban na papasukan din namin. Kasi nakaranas din sila ng bakbakan sa iba't ibang pangyayari noon sa kanilang serbisyo, no? Pero sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Pero tama ho ba yung sinabi nyo sa akin kanina na may threat kasi? May nag-threaten sa kanila ng text? Oo, sunod-sunod po yan na text at saka tawag din. So kung walang threat, hindi kayo lalabas? Tama ba yun? Lalabas pa rin. Lalabas pa rin. Pero yung threat ang Napabilis po. Napabilis yung paglabas nyo, ganun ba yun? Yes. Okay. Nung una kong lumabas ito, after nyo po magpa-presscon, meron agad mga kumwestiyon sa estado ho nila. Ano ba, sabi, hindi naman yan mga nakalista sa Navy, mga retired naman yan na Marines, o mga wala na sa Marines, na dismiss, may mga kaso. Ano ho bang status nila? Pinapanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Ang problema, yung lumalabas na statement ng AFP, ang Philippine Navy, ang Philippine Marine Corps, ay marami sa kanila ang hindi totoong Marines. Pero pag titingnan mo yung verification nila, meron ho akong kopya eh. Nakalagay po doon, pangalan ng isa sa kanila, nakalagay doon for verification. Eh hindi pa ho na-verify, inassume na nila na hindi membro ng Philippine Marines, no? At yan po ang ipinapakalat nila. Hindi ko po alam kung ano yung rason, but of course, it is normal na i-discredit ang mga ito dahil matitindi po yung mga nasasaktan eh. So, in the meantime, now you have 18 na mga Pumirma. Marines na sa panibagong batch na ito. Ano ang expectation nyo? Saan nyo dadalhin ito? Kung si Gutesa nga naudlot o hindi na maganda yung nangyari sa paglantad niya. Ang tapang pa naman niya pero nauwi sa wala. So paano ngayon na 18 na ho itong cargo nyo ngayon? So, kwan po ito, it is like 18 times Gutesa, no? Pero I think with their number, mahihirapan din sila na gawin yung katulad ng ginawa kay Gutesa. Kasi ma'am, narinig ko mismo yung isang recorded conversation ng asawa ni Gutesa at saka ni Orly Gutesa, no? Dahil nung kinuha siya ay may nabigyan siya ng telepono, hindi alam ng mga kumuha sa kanya na nabigyan siya ng telepono. At kinausap niya yung wife niya, no? And may permiso yung wife niya na i-record nila yung conversation. Ang sabi doon, bakit ka pumirma? Kailangan kong pirmahan para hindi kayo mailagay sa panganib. Tinatakot ka lang naman nila. Kami dito, wala naman kaming kinakatakutan. Safe naman kami, sabi ng asawa niya. Pero napirmahan na niya. Medyo against yung wife niya sa pagpirma. Pero hindi, siyempre, ako po hindi ko nakita yung pinirmahan niya. Pero based on information, sinabi niya doon na pinilit lamang siya ni Mike Defensor at saka ni Senator Marcoleta na magsalita sa Senado at ipapirma yung affidavit niya. At sinasabi niya doon na wala siyang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng basura. Kaya po nilagay namin sa affidavit na yan yung isang litrato na nandoon si Sergeant Gutesa na kasama itong mga basura na sinasabi niya. So, hindi nyo kasama ngayon si Gutesa Hindi po. sa paglantad po nitong 18? Hindi po. Hindi namin alam kung nasaan siya. Si Marcoleta po at saka si Mike Defensor,
lumantad din po dun sa press con nyo si Defensor eh. Hindi ko po siya nakita doon. Wala ho ba? Wala. Ba't siya nagko-comment para tuloy kasama nyo ho siya? Ganito po ang history dyan. Nung nag-uusap na